3,461. Isang Divine Realm brat ka lang. Pero nakapasok ka sa A. Medium grade na kompetisyon sa antas ng banal na Diyos. Parang meron ka. Isang bagay na espesyal. O marahil ay mayroon kang ilang lihim na kasanayan at trump card sa iyong kalamangan. Gayunpaman, ang lahat ng iyong mga trick ay wala sa harap ng ganap na lakas. Wala sa mga pakulo mo ang gagana sa akin. Biglang napatigil ang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita nang nakita niya ang 1,000 puntos na lumitaw sa itaas ng ulo ni Dustin. Hindi pwede. Nakakuha ka ng 1,000 puntos. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Baka sa mukha niya ang pagkagulat ng automatiko niyang itinaas ang kanyang bantay. Parehong oras, brat. Mahina ka kasing langgam. Paano ka makakapatay ng 10? Medium grade na mga Diyos na Diyos at makakuha ng 1,000 puntos. Hindi ko akalain. Ganyan ka kalakas. Imposible. Sabihin mo sa akin. Paano mo ito nakamit? Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang pagkalito habang nag-aaral. Dustin ulo hanggang paa. Sir, nakita ko lang ang ilang tao na nag-aaway. Both sides were malubhang nasugatan at lahat ay namamatay. Kaya't inilabas ko ang lahat ng aking lakas ng loob at kinuha ang pagkakataong umatake. Nauutol na sabi ni Dustin. Kunwari ay takot na takot. Well, may katuturan iyon. Mukhang napakaswerte mo. Hindi ko ine-expect na makakatagpo ka ng ganoong magandang kapalaran. Napakaraming puntos ang nakuha mo sa maikling panahon. Hindi napigilan ng lalaki ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanyang opinyon, ito ay ang tanging posibleng makatwirang paliwanag. Imposible naman itong binatang nasa harapan niya na nasa ang Divine Realm. Para posibleng pumatay ng 10 medium grade na Divine Gods gamit ang kanyang mababang antas ng martial arts. Masyadong hindi ka panipaniwala iyon para sa kanya. Isaalang-alang. Haha, hinahangaan kita kahit papaano. Brat. Maingat kung itinago ang aking bakas at kung nasaan ang lahat ng oras na ito. Nangunguha. Palabesan ng mga taong mas mahina kaysa sa akin at pagkatapos ay inaatake sila ng palihim. Ito, hindi naging madali para sa akin na makakuha ng 500 puntos dahil marami akong naharap. Mga panganib. Gayunpaman, narito ka na pinalad sa maikling panahon at kumita ng gayon. Maraming puntos. Pero maswerte ako sayo. Ang kinikita mo ay magiging akin. Ang lahat ng iyong mga punto ay akin. 1,000 puntos ang magdadala sa akin ng maraming. Iyan ay kahanga-hanga. Tiyak na sisikat. Mas lalong lumiwanag ang excitement. Sa paniniwalang makukuha niya, ay masyadong mahina kumpara sa isang katamtamang antas na banal na Diyos. Doon, hindi dahilan para maniwala siyang si Dustin ay maaaring maging A. Sa paligid nila, boom! Ng paghinto, tulad ng isang malaking gintong bundok. Malakas itong bumagsak. Ang swish, 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 na nagpapalabas ng mga sinag ng maliwanag na liwanag ng espada tulad ng mga talulot ng isang nakamamanghang makulay na bulaklak, sa bawat liwanag ng espada. Oras, lahat ng mga bathala sa katawan ni Dustin ay sumugod. Ang 4 Beasts Geomancy Array. Ang mga anino ng Cyan. Pinagsama ni Dustin ang lahat ng ito sa mabilis at napakalakas. Sa banal, wala siyang napuno kundi excitement. Hindi siya nasisiyahan sa pag-iisip na patayin si Dustin at magkaroon ng A. Libo. Mula sa alinman at lahat ng kanyang mga inaasahan. Gayunpaman, nakakabinging ingay. Tumalsik ang katawan ng lalaki sa buong lugar kanina. Whoosh! Ang nakakasilaw na liwanag ay nahulog mula sa langit at dumapo sa ibabaw ni Dustin. Iginawad ang mga puntos. 500 puntos na nasa pangalan ng lalaki ang inilipat. Tapos na, idinagdag dahil nagawa ni Dustin. 6 ang kabuoang award. Ang dati niyang 1,000 puntos. Umabot ng 1 ang kabuoang puntos ni Dustin. Libo at, gaya ay dapat na may ilang mga kayamanan at paglilinang mapagkukunan sa kanya. Space ring ng tao. Sinimulan ni Dustin na itala ang lahat ng umabot sa 1,600 puntos. Malaki ang nakuha ko.
upang makakuha ng marami. May lamang. Gagawin ng mga away. Nakikipagkompetensya at kumita. Sa kanyang sarili. Tumingin ka sa paligid. Baka makahanap ako ng mag-isa. Kasanayan sa paggalaw ng katawan at pakaliwa. Sa kanyang sarili ng maingat. Inilabas ni Dustin ang ilang lupa. Maiintindihan agad ang sitwasyon kahit na siya. Alerto. Dahil hindi niya kayang maliitin. Ito ay isang kompetisyon para sa medium grade. Nahaharap siya sa isang katamtamang antas na banal na Diyos. Tiwala si Dustin. Na kaya niyang protektahan ang sarili kahit hindi niya kayang talunin. Nakilala ang isang grupo ng mga ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo gamit ang kanyang buntot. Kahit na ang kasalukuyang komprehensibong lakas ni Dustin ay isang hiwa sa itaas. Ang natitira, wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang malaking grupo ng katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Pagkatapos sumulong sa unahan ng halos 10 milya pa, ang mukha ni Dustin biglang dumilim. May mali sa kanyang landas. Ang mga mahinang alon ng marahas na enerhiya sa pakikipaglaban ay kumalat mula sa direksyong iyon. Patong ng kahit na mga lugar sa malayo. Kaya tumutok si Dustin na magpatawag ng ilang dragon sa lupa. Na hinayaan silang magtago sa ilalim ng lupa at mabilis na nagkukumpulan bilang isang pasulong. May nangyayari talaga dyan. Sa pamamagitan ng mensahe mula sa mga dragon sa lupa. Natagpuan ni Dustin ang dalawa. Mga grupo ng mga tao ay nasa gitna ng labanan sa harap niya mismo. Ang isang pantay na bilang ng mga tao ay nakikipaglaban mula sa magkabilang panig. 8 o 9 na Divine God ang naroroon sa bawat panig. Ang bawat segundo ng labanan ay makapigil hiningang mabangis. Sakto sa sandaling iyon ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Tila umabot sa rurok. Lahat ng uri ng lihim na pamamaraan at mahika. Sunod-sunod na hinugot ang mga kayamanan ng walang tigil. Malinaw na natalo ang magkabilang panig. Halos lahat ay labis na dumudugo o sinusubukang pigilan ang kanilang mga sarili. Mga sugat, malinaw ang bawat sandali ng labanan para kay Dustin na nakatingin. Sa pamamagitan ng mga mata ng mga dragon sa lupa. Baka dumating na ang pagkakataon ko. Mas maganda kung mamatay silang lahat ng magkasama. Lalabas ako at haharapin silang lahat. Pagkatapos, bulong ni Dustin sa sarili. Lumipas ang ilang sandali habang nanatili siyang tahimik at pinagmamasdan ang matinding labanan. Bigla siyang may napansin. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Dustin sa nakita. Magi, siya talaga. Isang makapangyarihang medium grade na banal na Diyos ang namumukod tangi sa dalawa. Mga grupo, na ikinagulat ni Dustin na halos mapasigaw siya. Ang pagtuklas na ito ay nagulat kay Dustin sa kaibuturan. Hindi niya akalain na may kakilala siya sa loob ng kompetisyon kaya. Malapit na, parang nasugatan din si Master Magi. Kailangan kong mapalapit sa kanya. Kung nasa panganib siya, kailangan kong nandyan para tumulong. Siya sa oras, napaisip si Dustin sa sarili. Kaya dali-dali niyang kinuha ang reincarnation token at inactivate ito. Itago ang kanyang aura. Pagkatapos niyang dumapo sa isang Earth Dragon. Lumuhad siya sa lupa, at pumuslit patungo sa malayong larangan ng digmaan. Mula nang itapon si Dustin sa rehiyong ito ng medium grade divine. Diyos at nagsimula ang kompetisyon bago pa man siya handa. Mayroon na siya, sinusubukang hanapin ang kanyang mga kaibigan tulad ni Otis at Magi para magka-team sila. Bangon at lumaban ng magkatabi. Hindi madaling trabaho ang paghahanap ng isang tao. Ang malawak na rehiyon na ito ay hindi niya alam. Ngunit alam ni Dustin na kailangan niyang subukan ang kanya. Pinakamahusay. Hindi niya lang akalain na makakasagabal siya kay Magi ng ganoon kaga. Noong panahong iyon, ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa pinakakahanga-hanga pa. Trahedya na labanan sa buhay at kamatayan. Ang bawat solong manlalaban na kasangkot. Hindi mahalaga kung saang lupain sila naroroon. Ginamit ang kanilang pinakamakapangyarihang lihim na kasanayan at kinuha ang kanilang nakapagliligtas buhay na magic treasures. Nilabanan nila ang bawat isa. Iba pang mabangis at desperado at sa gayon. Gumawa ng tulad ng isang hindi maipaliwanag na labanan sa kasaysayan. Nakahiga ang mga wasak at sira-sirang katawan. Kahit saan.
Tulad ng anumang labanan, ang isang ito ay nahahati sa dalawang koponan, na tila magkatugma sa lakas. Wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa isa. Ganap, ito ay isang matinding labanan, na may divine blood na bumubulwak mula sa ang mga nasugatang banal na Diyos. Nagtagal ito ng medyo matagal at halos lahat. Ang mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos na lumahok sa labanan ay naubos sa bawat direksyon. Nakakasakit ng damdamin na hiyawan at sumpa. Pati na rin, patuloy na maririnig ang galit na galit. Nagkaroon ng kahulugan ang buong eksena. Ang pagpatay ay ang pinakamahalagang bagay sa kompetisyon na ito. Kung mas maraming tao ang kanilang pinatay, mas marami silang pag-asa na gagawin nila makalabas ng buhay sa Fallen Divine Valley. Para sa single na ito, dahilan, lahat ay lumaban ng husto. Binigay ang lahat ng kanilang nakuha. Samantala, si Dustin ay nagtago sa malayo at pinanood ang labanan. Tuwang-tuwa sa pagsaksi lamang sa ganoong eksena. Labanan mo lang ng husto. Sa huli, ako ang nakakakuha ng lahat ng mga pakinabang. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa oras na iyon, ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagsimulang lumiit sa bilang. Dahil parami ng parami ang mga kalahok na nasugatan o namatay. Sa lahat ng ito, hindi naging maingat si Dustin at nanatiling kalmado. Kahit na siya ay sumugod ngayon kapag ang mga medium-grade divine gods na iyon ay nasa bingit na ng pagkahapo. Hindi pa rin ito magiging madali para siya para talunin sila. Pagkatapos ng lahat sila ay mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Kung sino man sa kanila, piniling mapahamak kasama niya. Napakadali niyang madala si Dustin pababa sa kanya. Ang sitwasyon kung gayon ay magiging lubhang wala sa kontrol. At ang kanyang buhay ay hindi magiging ligtas kahit saan. Kaya naman, nanatili si Dustin sa pwesto. Matiyak ang naghihintay. Siyempre, ang kanyang espiritual na kahulugan ay palaging binibigyang pansin si Maggie. Kung naramdaman niyang nasa panganib si Maggie, siguradong susugurin niya ito. Iligtas siya, nang walang pagsasaalang-alang sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Kung ibibigay mo ang Chaotic Striding Boots, pwede kitang bitawan. Tapos tayo, hindi mo kailangang lumaban hanggang sa ganito. Isang medium grade na banal na Diyos ang biglang sumigaw sa buong larangan ng digmaan bilang. Huminto siya saglit, siya ang pinuno ng isa sa mga koponan. Kalokohan. Nagsumikap kami ng husto para mahanap ang mga bota. Bakit? Dapat ba namin silang ibigay sayo? Hindi pwede. Sa ibabaw ng bangkay ko. Ngumuso ang leader ng kabilang team. Well, kung gayon, hindi ako titigil hanggat hindi ka namatay. At magiging ngayon iyon. Patayin silang lahat. Nagpatuloy ang labanan ng magkabilang panig at naging mas matindi. Hindi nagtagal. Nalalapit na ang huling sandali ng buhay at kamatayan. Bang! Sa pagtatapos ng matinding labanan na ito, isang malubhang na sugatan na medium grade. Ang katawan ng banal na Diyos ay inatake ng dalawang mandirigma mula sa magkasalungat. Pangkat, hindi na makayanan ang anumang pag-atake. Ang katawan ng banal na Diyos, sumabog sa pira-piraso, nagkalat ang kanyang mga labi sa lupa. Dumarami ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig. Pareho, sa parami ng paraming nasawi. Halos sa isang kisap mata. Ayan, 6 na lamang ang natitira sa katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Ang natitirang mga mandirigma, nakaligtas noon. Hindi tumigil ang mga Diyos. Sila ay nasa isang killing frenzy. Sabik na give-in. Bawat isa at bawat miyembro ng wait, ang pinakamahusay. Hindi pa rin kumikibo. Naghihintay. Naghihintay para sa huling labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ito ang magiging kasukdulan. Mas maraming mandirigma ang nahulog. 4 na tao ang natira. Sila ang pinakamalakas sa lahat. Maaari silang kumapit sa Maggie. Din ang dahilan kung bakit hindi ginawa ni Dustin. Si Maggie ay malubhang nasugatan. Siya ay buhay pa bilang top 2 lang. Sa isang pares ng saber sa mga kamay ng kalaban. Mga bahid ng blade aura. Na parang mga dragon sa baha na nalaslas sa kanya. Maayos naman siya. Tugma.
Matabang monghe na bihasa sa omnipotent skill ng Buddhism. Ang gintong liwanag sa buong katawan niya ay nakakatakot na nakakabulag. At halatang, sapat na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kanyang gilid bilang ang matangkad at payat na lalaki na gumamit ng pilak. Ang puting balabal na gumamit ng dalawang sable ay, kung hindi mo iabot ang bote ngayon, malapit ka nang mamatay. Ganon ba talaga? Mahalaga sa iyo na hawakan ng mahigpit. At lalaking payat na may sibat na pilak. Sa kanyang kamay, tulad ng isang pilak na dragon. Gamulong at nagbigay ng nakakabingi. Tunog. Mabilis itong tumakbo patungo sa paraan. Akala mo napakagaling mo. Panalo sa huli. Kaya putulin ang matabang monghe. Aming mga lubad. Dapat kang huminto at umatras kung gusto mo. Magkakaroon ng magandang robe na ginamit. Kami ay umatras para sa ito. Malaki ang posibilidad na magdusa ng husto ang magkabilang panig. Matangkad. Haha. Ikaw ay mali. Dulo ng iyong mga lubad. Mayroon akong magic soul healing elixir. Ako ay maswerte na. Elixir. Ang nasabing isang. Gagawin ko agad. Tumawa ng malakas. Alam niyang mayroon siya. Talaga. Ang galing. Hindi ko maiwasang magulat. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kating magkakaroon ng ganoong lihim na trump card. Ganito. Kalahating araw lang ang laban. Bilang resulta, ako ang isa. Aminin mo na ang swerte ko. Tumawa ang matangkad at payat na lalaki. At puno ng pagsinta ang kanyang mga mata. Ang mahiwagang elixir. Nagpop ang kapangyarihang panggamot. Makapal na parang usok na pumapasok. Ang mausok na kapangyarihang panggamot ay patuloy na gumagapang at kumakalat sa lahat. Mga direksyon. Ang isang stream ng malaking puwersa ay ibinuga mula sa kanyang katawan. Ang napakalaki ng momentum. Oo naman. Sa isang iglap at sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Ang lakas ng matangkad at payat na lalaki ay bumalik sa kanyang peak state. Pumunta ka sa impyerno. Dumami ang pilak na sibat sa kamay ng matangkad at payat na lalaki. Beses ang laki at kasing laki ng bundok na dumagundong patungo sa taba. Monghe. Ang matabang monghe ay kalahating araw nang nakikipaglaban at nasugatan ng husto. Hindi banggitin na naubos at naubos. Malubha siyang na-dehydrate. At ang kanyang mga mata ay tuyo sa uhaw. Paano niya malalabanan ang matangkad at payat na lalaki sa kanyang peak state? Pagkatapos ng ilang galaw pa, isang malakas na pagsabog ang kumalat na parang force field, na tumangay sa buong lugar. Agad ding sumabog ang katawan ng matabang monghe. At ang kanyang kaluluwa, mabilis na nawasak. Ang matangkad at payat na lalaki ay tumakbo patungo sa monghe at kinuha ang lahat. Mga kayamanan na kanyang iniwan. Siyempre, ang lahat ng mga punto ng taong taba ay automatikong inilipat sa kanya rin. Dahil napatay niya ang matabang monghe. Nakakuha rin siya ng isa. Daang dagdag na puntos bilang kanyang gantimpala. Pumunta ka sa impyerno. Ang nagwagi, na may hawak na pilak na sibat, ay sumugod patungo sa lalaking papasok. Puting balabal na may hawak na dalawang saber. Isa sa bawat kamay. Siya ay bilang agresibo at determinado na parang tigre na bumababa sa bundok. Samantalang si Magi naman ay mahigpit ding nakikipaglaban sa lalaking nakaputi. Damit. Pagkatapos ay sa isang iglap. Ang kawawang nakaputi ay napatay sa magkasanib na pag-atake ng dalawa niyang kalaban. Dahil ang taong grasa ay patay na. Ito ay inaasahan na magsanib puwersa ang dalawa para patayin ang nag-iisang tao sa puting damit. Sa huli, tanging ang matangkad at payat na lalaki at si Magi ang huling lumaban. Nakatayo, umuusbong bilang mga nanalo at nakaligtas sa pinakaastig na laban. Kailanman, ang matangkad at payat na lalaki. Dahil mayroon siyang soul healing elixir. Ganap na binaligtad ang sitwasyon at nanalo sa nangungunang pwesto at pangwakas. Tagumpay, sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang mga puntos ay umabot sa higit sa 2,000 puntos. Bukod dito, nahulog din sa kanya ang inaasam-asam na pares ng bota. Mga kamay. Haha. Ang galing. Sa wakas nanalo na tayo. Tuwang-tuwa din si Magi. Sa panahon ng labanan,
Nakapatay din siya ng ilang tao at nakakuha ng higit sa 1,000 puntos. Oo, nanalo ako. Ang pamagat ng nanalo ay sa akin. Napakaraming tao ang binugbog hanggang sa mamatay. Hindi ko inaasahan ito. Ganun lang ako. Maswerte. Dapat talaga akong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpapadali ng mga bagay. Para sa akin. Ngayon, ang lahat ng puntos at magic treasures ay akin na rin. Ang matangkad at payat na lalaki ay tumawa ng paos. At ang kanyang mukha ay mabangis. Siya ngayon ay parang demonyo mula sa pinakamalalim na bituka ng madilim na impyerno. Oh, crap! Mukhang nasa panganib si Maggie. Akala ko tapos na. Pero, hindi. Gusto niyang patayin si Maggie at kunin ang kanyang mga puntos. Nagtago si Dustin sa di kalayuan at nakita niya ang balak na pagpatay sa matangkad at payat. Malinaw ang mga mata ng lalaki. Laking gulat niya nang pupuntahan ng huli. Tumalikod sa sarili niyang kasama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maggie at kumunat ang noo. Tapos biglang kumulo ang dugo niya nang ibinaling niya ang tingin niya sa matangkad at payat na lalaki. Sa wakas ay napagtanto niya na may kakaiba sa kanya. Kakampi, hindi mo bagets. Haha, makinig ka sa akin. Maggie, ikaw ay tunay na makapangyarihan. Ngunit iyon lamang ay hindi magagawa. Tulungan ka, dahil mukhang hindi ka masyadong matalino. Mahalaga iyon. Alam mo ba, dahil dyan, I bet you can never gumawa ng magagandang tagumpay sa iyong buhay. Ngayon, tayong dalawa na lang ang natitira sa team natin. At grabe ka, nasugatan. Tulad ng isang ginugol na palaso. Sabihin mo sa akin, Maggie, ano ang silbi ng pagpapanatiling buhay sa iyo? Natigilan ng matangkad at payat na lalaki habang inilipat ang tingin mula kay Maggie patungo. Ang langit, mukha siyang puno ng ambisyon at nagsalita na may masamang intensyon. Tumingin siya ng masama kay Maggie. Pagkatapos kitang patayin at makuha ang lahat ng puntos at mga kayamanan, ako'y magtatago. Napakaraming puntos ang nakuha ko. At sapat na iyon para pinuhin ko ang Chaotic Striding Boots at ang iba pang mga kayamanan pati na rin. After having a good rest, lalabas na naman ako at ngumuso siya. At pagkatapos ay tiyak na magiging sapat akong malakas para patayin ang lahat ng aking sarili. Mga kalaban, kaya ngayon, Maggie, putulin na natin ang kalokohan. Gusto mo bang tapusin ang iyong buhay sa iyo, o gusto mong ako mismo ang gagawa nito? Tanong niya kay Maggie na may kasamang impish grin. Nang marinig ito, galit na galit si Maggie at itinuro ang kanyang walang kwentang teammate. Gamit ang nanginginig niyang kamay. Ikaw, how dare you even think about killing your own teammate? Mas masahol ka pa sa hayop. Tawa ng tawa yung isa. Team. Haha, nakakatawa ka. Sa kompetisyong ito, ang panuntunan ay nagsasabi na ang pumapatay ng mas maraming tao kaysa ang iba ay idedeklara bilang panalo. Paano mo mapagkakatiwalaan ang iyong mga kasamahan sa koponan? Sira ka na talaga, Maggie. Ngayon, sapat na ang pagsasalita. Nagpakawala siya ng isang baliw na tawa. At lahat ng lakas niya ay lumabas. Ang pilak, sibat sa kanyang kamay ay naging isang silver baha dragon na mabilis. Nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, si Maggie ay isang maikli ang ulo na hindi natatakot. Kamatayan. Habang nakikinig siya sa matangkad at payat na lalaki na nagsasalita tungkol sa pagpatay sa kanya. Siya, huminga ng malalim at naikuyom ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay umungol siya, pinaikot ang kanyang natitirang banal na enerhiya. At humarap, kakampi niya na ngayon ay kalaban niya. Ipaglalaban kita hanggang sa huli. Sandali ng buhay ko. Siyempre, sa sobrang pagod. Hindi maikakailang hindi si Maggie. Tugma para sa lalaki sa lahat. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob na lumaban sa kabila. Batid na maaari siyang mamatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay sa ilang mga galaw lamang. Noon lang, 12-dosenang mga Yellow Earth Dragons mula sa ilalim ng lupa ang pumailan lang sa langit at kinubkob ang matangkad at payat na lalaki. Ang mga anino ng 4 na maalamat na hayop. Ang asul na dragon. Ang puti, lumitaw din sa harapan ng tigre.
ang vermilion bird, at ang itim na pagong ng lalaki. Bumuo sila ng isang array mula sa 4 na direksyon at napapalibutan kanya. Ang dilaw na liwanag ay gamulong ng baliw sa buong kalangitan at nilunod ang matangkad at ano ba? Bulalas ng matangkad at payat na lalaki. Nagulat siya at nagalit sa pakikipaglaban niya kay Magi. Kahit saan siya tumingin, ay na-activate ang reincarnation token at gumamit ng ilang lihim na kasanayan mula sa Earth Exploring Technique para itago ang kanyang aura ng kamatayan at nagsanay gamit ang pamamaraan ng maraming. Sa ngayon, ang kanyang paglilinang base sa Earth Exploring Technique ay naging makabuluhan. Ang kaleidoscopic compass na noon ay ang isang kayamanan ay nadobol ang kapangyarihan. Earth Exploring Technique sa kabila ng walang patnubay ng master. Natutunan ng distance shortening technique lahat ng. Ngunit paano iyon? Nakakatapak dito sa rehiyon ng kompetisyon para sa medium grade. Ang matangkad at payat na lalaki ay nanlamig din sa hindi makapaniwala. Nagalit siya sa naisip na maaaring may kumuha sa kanya ng ganito. Anino ng 4 na maalamat na hayop. Agad niyang napagtanto. Boses ni Dustin sa kanyang kaluluwa. Magtulungan at patayin ito. Kanyang pagdating. Siya ay tumugon. Alam kong ikaw iyon. Ungrateful Gaipei. Ating gawin. Ang matangkad at payat. Inilunsad niya ang kanyang pag-atake. Umungal si Magi. Bastard. Papatayin kita. Sagot ng matangkad at payat na lalaki habang winuwagayway ang pilak na sibat sa kanyang kamay. Nilaslas siya ng paraan Boom! Isang bundok na nababalutan ng walang katapusang magulong enerhiya ang mabilis na lumitaw sa likod ng matangkad. At 3 maringal na dragon at sumugod sila patungo sa ang sikretong triple avatar skill. Napakaraming avatar ng mga Diyos na iyon ay nilikha na ginawa, at ang mga diskarte ay naubos ang lakas ni Dustin sa ang 4 Beasts Geomancy Array ay nakiisa rin sa pag-atake sa ang puwang, impyerno, tao. Ang kanyang natitirang lakas sa pakikipaglaban ay halos agad na na-activate. Ang kanyang lakas kahit para tingnan ang lalaki dahil isa siya sa pinakamahusay na medium grade. Mga banal na Diyos, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay sinote, sumpuin ang kanyang takot, paulit-ulit siyang tumingin sa kaliwat kanan sa paghahanap ng pinagmulan. Lahat ng galaw niya ay masyadong biglaan para mahuli, bago pa magawa ng lalaki. Kahit nabuhayin ang kanyang espiritual na kahulugan sa oras upang makita ang sitwasyon. Dustin, nangyayari, pag-iwas sa anuman. Sa paligid at nakita niya ang isang binata na papalapit sa kanya. Palayo, si Magi ay nakarating na rin sa kanya at thud, isang mata, nakuha ng matangkad, payat na lalaki. Puff, puff, maging ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Ang natira sa kanya ay nagbuga ng makapal na kinang. Mga puntos, mga kayamanan, lahat sila ay kay Dustin. Nang mapatay niya ang matangkad at payat na lalaking ito, umabot na ang kabuoang puntos niya. 3,800 puntos. Siya ay naging isa sa mga contenders na may pinakamaraming puntos. Pagkatapos ay lumingon siya kay Magi at nag-aalalang tinanong ito. Ikaw ba? Okay. Master Magi. Tumawa si Magi at tinapik ang likod ni Dustin. Haha. Ayos lang ako. Dustin. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, patay na ako. Nang makitang tuluyang napatay ni Dustin ang matangkad at payat na lalaki. Naramdaman ni Magi. Lubusang gamaan ang loob niya na ngayon ay napatawa na siya. Nga pala Dustin. Nasa Divine Realm ka lang ha? Bakit naman? Nasa rehiyon ka ba? Curious na tanong ni Magi. Totoo yun. Kahit hindi ko alam kung anong nangyari. Akala ko ipapadala ako sa rehiyon ng preliminary grade divine. Mga Diyos, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ako dito. Buong tapat na sagot ni Dustin. Alam mo, Dustin, kahit na nasa divine realm ka lang, ang iyong tunay na lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ang karamihan sa preliminary grade. Mga banal na Diyos, ang iyong husay ay mas malapit sa isang medium grade na banal. Diyos, ang ilan sa mga mahihinang katamtamang antas na mga banal na Diyos ay maaaring mahanap pa.
Hindi ka nila kayang talunin. Iyan yata ang dahilan kung bakit ka na-assign sa rehiyong ito. Sinapo ni Magi ang kanyang baba habang ginagawa ang kanyang haka-haka. Siguro. Tumango si Dustin habang nakatingin sa malayo. Anyway, bilasan mo, Dustin. Ilabas mo ang chaotic striding boots at pinuhin sila. Ang iyong bilis ay tataas ng mga oras. Sa oras na iyon, sigurado akong magkakaroon ka ng tunay na katayuan sa rehiyong ito. Tuwang-tuwa si Magi para kay Dustin. Tumawa ang huli habang naglalabas ng isang pares ng silver na bota. Tiningnan niya ito ng malapitan at tinanong. Ito bang pares ng bota ang ibig mong sabihin? Oo, isa yon. Ang mayroon ka doon ay isang magulong magic treasure. Paliwanag ni Magi. Tiningnan ng mabuti ni Dustin ang silver boots. Nagniningning sila ng nakasisilaw na ginto. Mga ilaw. At may mga mahiwagang rune na tumataas sa kanilang lahat. Masasabi niya iyon. Ang mga bote ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Master Magi, dapat mong pinuhin ang mga bote na ito. Pagkatapos ng lahat, pinag-awayan mo ito, sabi ni Dustin sabay abot ng boots kay Magi. Dustin, anong pinagsasabi mo? Kung hindi ka dumating sa oras, namatay na ako. Maganda ang iyong combat power dahil sa lahat ng iyong trumps card. Ngunit ang iyong masyadong mababa ang vital energy realm. Siguradong pipigilan ka nito, kung maaari mong pamahalaan upang pinuhin ang chaotic striding boots. Ang iyong bilis ay lubhang nadagdagan sa isang tiyak na lawak. Maaari itong makabawi sa iyong mababang base ng paglilinang. Mas kailangan mo sila kaysa sa akin. Bukod dito, ang mga bote na ito ay isang high-grade na magulong magic treasure. Aabutin ng maraming puntos upang pinuhin ang mga ito. Kita mo, mayroon lang akong bahagyang higit sa 1,000 puntos. Kahit ako, nais kong pinuhin ang mga ito. Natatakot ako na hindi ito posible. Gayunpaman, mayroon kang higit sa 3,000 puntos. Sa tingin ko sapat na ito. Para pinuhin mo ang chaotic striding boots. Nakangiting tugon ni Magi. Itago mo sila, Dustin. Ngayon, humanap tayo ng tahimik na lugar para pinuhin mo ang mga iyon. Bota. Udyok ni Magi. Well, if you say so. Maraming salamat, Master Magi. Dustin. Sumagot. Si Dustin ay hindi isang pedantic na tao. Alam niyang malapit na. Imposible para sa kanya na tumayo sa lugar ng kompetisyon para sa mga medium grade na banal na Diyos. Kung talagang mapapataas ng chaotic striding boots ang kanyang bilis, gagawin iyon. Maging advantageous para sa kanya sa pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Okay, tara na. Bukod dito, maraming mga kalahok ang bumuo ng mga grupo upang magkaroon. Mas magandang pagkakataon na mabuhay. Dalawa lang tayo kaya mas mabuting mag-ingat tayo. Sabi ni Magi sa mahinang boses. Pagkatapos, si Dustin at Magi ay pumailang lang sa langit at nagsimulang maghanap ng A. Ligtas na lugar. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang dalawa sa kanila ay nakapos sa kanilang mga traksa. Parehong oras, sinulyapan ng bawat isa. May kumpanya tayo, sabi ni Magi. Naramdaman din sila, upang itago mula sa sagot naman ni Dustin. Ang reincarnation token at isinaaktibo ito upang itago ang kanyang natutunan niya sa Earth Exploring Technique. Iyon ay upang bumuo ng pekeng burol sa paligid nila na may Earth Energy. Nakarating sa lugar kung saan naroon sina Dustin at Magi. At pagkatapos ay sila. Ngayon, kakaiba iyan. Sa isang kisap mata, sila, sabi ng lalaking nakasuot ng indigo na damit, ay masyadong kinakabahan at, sagot ng babaeng naka-red. At hanapin, kaibigan ko, sa tabi niya, hindi niya gagawin. Babaeng naka-pink na medyo mas bata sa Terena, nababalisa at gumawa ng maling paghatol. Sabi ni Indigo na may kasamang A. Namatay dito. Ang tanging paraan upang mabuhay ay na ang mga miyembro ng koponan ng Olsten ay napakalakas. Ito ay magiging mas ligtas para sa atin. Sabi ng babaeng naka-red. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Dapat na tayong magkita. In Pink urged. Parang magkakilala kayong dalawa. Sabi ni Red na may kasamang A.
Ikaw ba? Biglang sigaw ni Pink. Isang magandang. Idinagdag ni Girl in Pink. Halika, hanapin natin. Babae sa pula. Whoosh, whoosh, whoosh. Mata. Ang tatlo. Asahan mong kasama dito si Alston. Nakulong ako sa bulubundukin sa kabilang bahagi ng bangin. Ay, nakilala siya minsan. Preliminary grade Divine God. Parang naging siya ngayon. Hindi makapaniwala na inorganisa niya Sabi ni Dustin nang marinig ang usapan ng tatlo. Patuloy na gumagalaw si Dustin. At tahimik na bangin. Bukod dito, natuklasan din nila ang isang malalim na kuweba sa bangin. Agad na pumasok ang dalawa sa kuweba. Dustin, bilisan mo at tingnan mo kung kaya mong pinuhin ang Chaotic Striding Boots. Babantayan kita sa pasukan ng kuweba. Sabi ni McGee. Okay, salamat, Master McGee. Sagot ni Dustin. Pagkatapos, pumasok siya sa kuweba at naupo na naka-cross-legged. Habang nakakonsentrate siya habang nakapikit, may lumabas na pares ng bota. Lumutang sila sa gitna ng hangin sa harap ni Dustin. Ang mga bota ay mukhang simple. Sila ay pilak at inukitan ng ilang run. Ito ay ang Chaotic Striding Boots. Sa kompetisyong ito, nangangailangan ng isa na magkaroon ng sapat na puntos upang pinuhin ang kayamanan. Sana ay sapat na ang aking mga punto upang pinuhin ang mga bote na ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Halika na. Ibinalita ni Dustin sa kanyang isipan ang mga puntong nakuha niya. Sa susunod na segundo, isang napakalaking kapangyarihan sa pagdadalisay tulad ng isang rumaragasang alon. Lumitaw. At hinaplos ang Chaotic Striding Boots. Pagkatapos, ang mala-torrent na kapangyarihan ay hinihigop ng mga bota. Sa isang segundo, ang ilang mga paghihigpit ay nagsimulang alisin sa mga sapatos. Dustin. Pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata. At nakita ang mga paghihigpit na nagkapira-piraso. Kasunod nito, ang mga bota ay nagsimulang maglabas ng isang nakakatakot at nakamamanghang aura. Habang nakaupo si Dustin na naka-cross-legged. Umaagos ang walang katapusang kapangyarihan. Umikot-ikot sa Chaotic Striding Boots sa pagtatangkang pinuhin ang mga ito. Samantala, sa lugar ng kompetisyon ng medium grade Divine Gods, nagpatuloy ang pagpatay sa mga tao. At dumarami, matindi ng pangalawa, halos lahat ng walang kasama ay napatay. Ang lahat ng nakaligtas ay gumawa ng mga kakampi at bumuo ng mga pangkat. Iba-iba ang bilang ng bawat miyembro ng pangkat. Ito ay mula sa ilan hanggang 100 miyembro. Ang mga koponan na may mas maraming miyembro ay halos hindi matatalo at abala sa pagpatay sa kanilang mga kalaban. Ang mga mahihina ay maaaring nagtago mula sa mga malalakas na koponan. O sinubukan, wakasan ang mga mas mahina kaysa sa kanila. Sa isang lugar sa medium grade na lugar ng kompetisyon ng mga banal na Diyos. Malaking team ang nagpapagaling. Ang pangkat na ito ay may higit sa 100 miyembro. Isinasaalang-alang ang iba't ibang bilang ng mga miyembro sa bawat koponan. Partikular na iyon. Ang grupo ay may medyo malaking bilang. Ito ay kilala na ang isang koponan na may higit sa 50 tao ay may isang tiyak. Antas ng pagpigil sa iba. Ang isang pangkat ng higit sa 100 tao ay parang isang higanti. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng malaking koponan ay nakaupo na naka-cross-legged. Ang lupa ng isang malawak na bukas na espasyo na nakapikit ang kanilang mga mata. Sa gitna, may isang lalaking mukhang kakaiba. Siya ay matangkad, at may malapad na noo, at isang pares na hugis almendres. Mata, na nakapikit din noon. Ang mga punto sa itaas ng kanyang ulo ay lumampas na sa 20,000. Nangangahulugan ang gayong mga punto na nakapatay siya ng hindi bababa sa 200 tao. Ang kompetisyon. Ang pag-iisip lamang nito ay magpapadala ng panginginig sa sinuman. Gulugod. Kung ito ay nasa konteksto ng labas ng mundo. Higit sa 200. Ang mga katamtamang antas na banal na mga Diyos ay magagawang iikot ang kabuuan. Sea of Chaos na nakabaligtad. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay namatay sa mga kamay ng taong iyon na may isang welga. Kilos, batay sa numero sa itaas ng kanyang ulo lamang. Makikita ng isa kung paano.
Nakakatakot ang lakas niya. Look, guys. Pinipino ni Alston ang magulong magic treasure na iyon. Oo, tama ka. Napakaswerte ni Alston. Nakahanap siya ng magulong magic. Kayamanan hindi nagtagal matapos magsimula ang kompetisyon. Ang gayong kayamanan ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng banal na mahika. Mga kayamanan, hanggat matagumpay niyang pinipino ito, tataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. By then, natural na tataas ang lakas ng team namin at magiging kami. Walang kapantay. Maraming tao sa paligid ang paminsan-minsan ay nakatingin sa lalaking nasa gitna. At espekulasyon. Sheesh. How dare you dal-dal on and on. Kayong mga sismosa. Ito ang pinaka-critical na sandali para sa Alston upang pinuhin ang magic kayamanan. Kung ikaw, abalahin mo siya, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Ang isang katamtamang grado na banal na Diyos ay pinagalitan ang mga nanunood. Gulat na gulat ang iba. Kaagad naman nilang itikom ang kanilang mga bibig. At hindi na nang ahas na magbitaw ng kahit anong tunog. Yung lalaki pala na nakaupo sa gitna ng grupo ay walang iba kundi si Alston. Sa oras na iyon, pinipino niya ang isang magic treasure. Lalo na, isang magulo, magic kayamanan. Ang magic treasure ay lumutang sa hangin sa harap niya. At naglabas ng nakasisilaw na banal na liwanag. Selyo na may sukat na isang. Ang selyo, mayroong siyam na parang buhay na mga banal na dragon na may mabangis. Mga ekspresyon at lahat ng uri ng mahiwagang rune. Na tila, kapangyarihan ay pinagsama-sama. Ang mga punto sa itaas ng ulo ni Alston ay biglang naglabas ng malaking halaga ng kapangyarihan ng pagpino upang balutin ang selyo. Ay pinuhin ang mahiwagang kayamanan na ito. Pagkatapos, ang aking kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ang kapangyarihang lumalaban ang magiging pinakamahusay sa lahat ng mga banal na ito. Mangyayari, siguradong mananalo ako dito, sa kanyang mukha, mula sa isang kataas-taasang sansinukob. At noon, sa sandaling iyon, nakakuha siya ng isang magulong magic treasure. Mukhang relaxed at kumaway. Ay talagang, lakas din talaga, sa kagaanan. Kaya wala akong pakialam sa kanya. Sa huli, kaya siguradong pagbibigyan niya ako. Kanyang sarili na may nang isang biglaang. Habang siya ay nakaupo cross-legged. Alston drew ng isang malalim at nanginginig na hininga. Pagkatapos, biglang nagmulat ng mata at tinuro kung saan. At patuloy na pinalaki. Sa isang iglap, GRRRR. Sa selyo ay tila nabuhay. Lumipat sila sa likod ng selyo. At pasulong at umungol ng sabay. Ang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay agad na kumalat at nasakop ang kabuuan. Lugar ng mga taong nakapaligid sa kanila ay nakaramdam ng sobrang pagpipigil na ang kanilang mga binti ay naging mahina, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig na sila. Nagtagumpay na rin ako sa wakas. Pag-aari ko ngayon. Ang Dragon's Divine Seal ay isang magandang pangalan. Biglang tumayo si Alston at nabasag. Dragon's Divine Seal in the Sky. Na sinamahan ng malakas na Alston at maingay na pagtawa. Naglabas ng isang mapang wasak na presyon na ginawa ang buo. Ngayon, gagawin ko. Sisirain ang lahat. Naabot ang rurok nito. Nakakuha ng napaka. Ay matagumpay na napino ang magulong mahika. Lead. Durugan natin yung iba. Nagsimulang purihin siya ng malakas. Napasigaw sila ng malakas at nagdulot. Ay unti-unting kumalma. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas. Lahat ng tao ay patay na katahimikan. Silang lahat, humantong sa iyo upang basagin ang aming mga kalaban sa lugar ng kompetisyon na ito. Para sa mga miyembro ng aming koponan. Palabas sa larangan ng digmaan na may balto ng mga kayamanan at iwanan ang fallen. Mabuhay ang Divine Valley. Sinong sasama sa akin? 1/3. Malakas na deklara ni Alston. Oo, Alston. Idol ka namin. Sasamahan ka namin. Ang mga pagsabog ng walang katapusang pambabola ay umalangaw-ngaw. Naniniwala akong alam ninyong lahat na nagmula ako sa isang pinakamataas na universo. Kung susundin mo ako, ipapakilala kita sa aking bayan pagkaalis nito.
lugar. Hanggat maganda ang iyong pagganap at mananatiling tapat. Ipinapangako ko na gagawin mo. Magkaroon ng pagkakataong makapasok sa isang kataas-taasang sansinukob at manirahan doon sa kinabukasan. Biglang malakas na anunsyo ni Austen. Oo, Diyos ko, salamat, Austen. Lalong natuwa ang lahat matapos nilang marinig ang saad ni Austen. Ang pagpasok sa isang pinakamataas na universo ay isang bagay na mayroon ang lahat. Pinangarap. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga medium-grade banal. Handang sundin ng mga Diyos si Austen. Sige, humanda kayong lahat. Magpahinga muna tayo saglit bago tayo kumilos. Pagtatapos ni Austen. Sige, napaungol ang lahat bilang pagsang-ayon. Sobrang intense ng atmosphere at ang moral ng mga tao ay nasa mataas na lahat. Biglang humakbang ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit. At sinabi kay Austen, "Nga pala, Austen, ngayon ko lang nalaman ang balita na mayroon ako. Isang karibal na nandito rin. Ang kanyang pangalan ay Otis. At siya ay nagtipon pangkat na may halos 20 tao. Noong nakaraan. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Siya ay sa mga Diyos ng liwanag. Mayroon akong isang nakababatang kapatid na lalaki na kabilang sa mga Diyos ng kadiliman na pinatay niya noong digmaan sa pagitan ng 2 panig. Matagal ko nang gustong makahanap ng pagkakataon para patayin si Otis at maghayganti. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa akin. Tsaka maliit lang ang team niya ngayon. Hindi ako kapare sa kanya. Austen, tulungan mo akong maghayganti sa kapatid ko. Bukod dito, may nakita akong mga Diyos ng liwanag sa paligid ng lugar na ito. Sila rin ay mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Gusto kong putulin ang mga Diyos ng liwanag na iyon. Oh, nakikita ko. Kaya, magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol sa partikular na lokasyon ng Otis na ito. Kapag nakuha mo na ang salita, ipaalam ka agad sa akin. Dadalhin ko ang ating mga tao. Patayin siya at ang kanyang koponan para magawa mo ang iyong paghihiganti sa kanya. Magiging kasing dali ng para sa atin na patayin ang mga Diyos ng liwanag. Tumango si Austen. Salamat, Austen. Masayang sabi ng middle-aged man in black. Sa gitna ng isang madilim na kuweba. Nakaupo si Dustin na naka-cross-legged ang mga mata. Sarado. Ang kaluskos ng pagkabasag ng balat ng itlog ay narinig mula sa mga bota. Harap niya, nang huminto ang kaluskos, mga bahid ng nakakabulag na gintong liwanag. Nagmamadaling lumabas ng bota. Iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata at masayang natawa sa nakita nito. Haha, nagawa ko na. Bulalas niya na puno ng saya. Ang pares ng bota ay kumikinang na parang purong ginto. Matagumpay na napino sila ni Dustin. Nangangahulugan ito na wala. Mas mahaba ang anumang mga paghihigpit sa ibabaw ng mga bota. Sige, tingnan natin kung ano ang magagawa ng Chaotix Striding Boots. Iniisip ko kung gaano nila mapapataas ang bilis ko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pananabik. Bumangon siya at nagsimulang mag-concentrate. Whoosh! Whoosh! Ang mga bote ay direktang sumanib sa mga paa ni Dustin. Na parang sastra. Ginawa para sa kanya. Whoosh! Sa isang kisap mata, nawala si Dustin ng walang bakas. Sa isang segundo, muli siyang lumitaw 12 ng milya ang layo mula sa kuweba. Ang mga sapatos na ito ay nagpapabilis sa akin ng hindi bababa sa 10 beses kaysa dati. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang saya. Sa Fallen Divine Valley, mayroong ilang napaka-espesyal na batas na pinabagal ang kasanayan sa paggalaw ng katawan. Pinigilan din nito ang sinuman na lumipad sa kalangitan o mag-activate omnipotent skills na may kaugnayan sa space. Ito ang dahilan kung bakit hindi maiiwasan ang lambak. Kahit sinong matapang na pumasok ay mabagal ang paggalaw. Hanggang sa isang nakakagiling na paghinto. Gamit ang Chaotix Striding Boots. Makakagalaw na si Dustin ng 10 beses. Mas mabilis, na halos nagpapagaan sa mga epekto ng lambak sa kanyang bilis. Nararamdaman ko na ang mga sapatos na ito ay makakatulong sa akin habang ginagamit ang
Omnipotent skill na may kaugnayan sa space. Imposibleng gamitin ang space teleportation sa Fallen Divine. Lambak. Ngunit sa sandaling umalis ako sa lugar na ito. Maaari ko lamang isipin kung ano ang breakneck. Bilis na maaari kong makamit. Hindi nakakagulat na ang sapatos ay isang magic treasure sa magulong antas. Puno pa rin ng saya. Sa pasukan ng kuweba, paano nangyari? Tanong ni Dustin pagkalabas niya sa kuweba. Ang aking bilis ay tumaas ng 10 beses sa mga sapatos na ito. Sagot ni Dustin. Grabe naman. Magulong magic kayamanan ay, maaaring panatilihing ligtas ang iyong sarili. Maliban kung harapin mo, sabi ni Maggie. Umaasa ako, sagot niya habang tumatango. Teka, sa iyong, mayroon. Maniwala sa kanyang nakita, higit sa 3,000 puntos. Kita mo. 600 points lang ako. Sabi ng may halong puso. Nanatiling tahimik nang makita niya ang kay Dustin. Marahas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Alam ko, ay 2 lalaki. Sumugod sila patungo sa kuweba. Pinalibutan na nila si Dustin at mag-isa iilan lang. Ang mga estranghero ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Maaari lamang ay target ang mga grupo na mas maliit. Nabiyayaan tayo. May nakakatakot na ngiti na nakaukit sa kanyang mukha habang hawak niya ang isang mahaba at matalim na sable. Ano? Sa banal na kaharian. Labanan sa lugar na ito. May 600 points. Hindi ito kapani-paniwala. Tumitig ang mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Higit sa 1,000 puntos. Mukhang, sabi ng nakapatay na tingin sa mga mata niya kanina. Nasira din ang iba pang 5 tao. Maliit na koponan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit sila. 6 na medium grade na Divine God ang nagtitiwala na kaya nilang kunin. Sina Dustin at Maggie. Ikaw, halika dito at lumuhad sa harap namin. Habang ikaw ay nasa ito. Magbigay. Sigaw ng pandak na lalaki kay Dustin. Medium grade na Diyos na Diyos. At, mahilig talaga magbully. Maaari. Ngunit mayroon siyang 600 puntos. Baka may kailangan siyang kunin. Masungit na sabi ng gwapong lalaki sa pandak. Haha, halika, pare, wala akong ginagawang masama. Nasa kanya iyon. Darating. Ang mahihina ay napapahamak na mabuli. Pumunta ka dito. Brat, lumuhad ka sa harapan ko. Mayabang na sabi ng pandak. May magandang punto ka. Nakangiting sabi ng isang babae sa pandak na lalaki. Ang babaeng ito ay kakaunti ang pananamit. Ang kanyang kulay rosas na damit ay napakanipis. Halos transparent. Kitang-kita ang matambok niyang suso at hubog na balakang. Karamihan sa mga lalaki ay maaeroyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Honey, I'll be glad to show you what I know. Kapag free ka na, let's humanap ka ng maganda at tahimik na lugar para turuan kita. Sabi ng pandak na lalaki. Malisyosong tinitigan niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagnanasa. Screw you. Wala ka bang ibang maisip kundi ang sex? Pag-usapan natin ang negosyo. Kung hahayaan mo akong makuha ang mga punto ng batang ito, sisiguraduhin ko, para gantihan ka. Sagot naman ng babaeng nakapink habang papalapit kay Dustin. Binalak niyang kitilin ang buhay ni Dustin para siya ang makuha. Kanyang mga punto. Mayroong 2 biktima lamang, ngunit mayroong 6 na miyembro sa aming koponan. Ito, nangangahulugan na hindi lahat sa atin ay makakakuha ng mga puntos. Kailangan kong kumilos ngayon. Naisip niya sa sarili. Haha, boy, halika dito at tingnan kitang mabuti. Mayroon akong malambot na lugar para sa mga lalaki na may magandang balat tulad mo. Sabi ng babaeng nakapink kay Dustin habang mapang-akit ang tingin nito sa kanya. Inakit mo ang batang ito sa harap ng aking mukha. Ang pakli ng lalaki na may pagtatampo na mukha. Halika, bata. Halika rito. Huwag kang matakot. Hindi kita gagawin. Magdulce ka. Patuloy na sinusuyo ng babaeng nakapink si Dustin. Nasinenyasan siya. Para lapitan siya. Mapang-akit siyang gumalaw at bahagyang itinulak ang kanyang mga suso. Naiwan ang mga lalaki na nakatingin sa kanya. Nagtawanan ng iba pang lalaki habang nakatutok ang mga mata. Ang babae,
Nililigawan mo ba itong lalaking nasa harap natin? Sabi ng isa sa kanila sa A. Mapaglarong tono. Hindi akalain ng anim na makakatakas ang kanilang biktima. Sila ay confident na matatalo sa kanila sina Dustin at Maggie. At ilang sandali pa bago nila natapos ang kanilang biktima at nakuha kanilang mga kayamanan. Akala nila hindi masamang magsaya muna. Pagkatapos ng lahat, sila kailangan ng pahinga. Haha, with all due respect, miss, gusto mo ba talaga akong patayin o hindi? Walang bakas ng takot si Dustin habang mahina akong ngumiti sa babaeng kasama. Kulay rosas, parang maliit na grupo kayong anim. Parang lahat, talagang bumubuo ng mga koponan sa lugar na ito. Dagdag ni Dustin. Oo, karamihan sa mga hindi sumali sa isang koponan ay namatay na. Binata, interesado ka bang sumali sa aming koponan? Tanong ng babaeng nakapink na may kasamang mapaglarong ngiti. Hahaha. Ang iba pang 5 tao sa kanyang koponan ay napahagalpak ng tawa. Let this rascal join our team. Seryoso, baby. I can blow a horde off. Ang mga mahihinang tulad niya sa isang hininga. Gusto mo ang isang maliit na larwang bata. Hindi ba? Mag-ingat ka. Maaaring sila ay maganda. Ngunit sila ay walang iba. Walang pag-asa airheads. Haha. Ang iba sa mga lalaki ay tumawa ng masama at nagbiro. Og, kung ano-anong dirty thoughts nyo guys. Ang babaeng nakapink ay namula at napaungol. Sa sandaling iyon, mas maluwag ang kapaligiran. Dustin, anong gagawin natin? Si Maggie ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Huwag kang mag-alala, Master Maggie. Ang mga katamtamang gradong banal na Diyos na ito ay ordinaryo lang sa lakas. Huwag kang matakot sa kanila. Sagot ni Dustin. Sa totoo lang, hindi ako interesadong sumali sa grupo mo. 6 lang kayo sa team nyo. Masyado kang mahina. At sigurado ako, malapit na kayong mapatay lahat. Haha, naiinis na sabi ni Dustin. Bastos ka, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi naiwasang masaktan ng gwapong lalaki. Haha, tignan mo nagiging bastos ka na. Hindi ka pa nga lumalaki pero umaarte kang matatalo mo kaming lahat. Ngayon, maaari kang pumunta sa impyerno. Sabi nung babaeng nakapink habang nakangiti ng nakakaloko. Ang kumikinang ang kanyang mga mata ay nanatiling pareho. Ngunit ang kanyang boses ay nagiging malamig. Gayunpaman, bigla na lang, nang matapos siyang magsalita, puff, isang anino ang kumislap, ay nawala mula sa kung saan. Sa susunod na sandali, pumasok ang babae. Pagkatapos, Dustin ay dumating sa likod niya at inilunsad ang kasanayan at pamamaraan. Boom! 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 Nang malalakas na pag-atake ay nagpatuloy. Gawin na si Dustin ay isa lamang nobody. Isang malaking hukay. Bumulwak ang dugo at tumalsik. Anong nangyari? Ay napuno ang babae. Lahat ng grupo niya natulala. At nagtaka kung pinatay. Tumingin kay Dustin bilang sana A. Mahigpit at nagbigay ng A. Ang susunod na sandali. Puff! Puff! Sumabog ang babaeng nakapink na maselang katawan. Instant. Siya ay agad na sumugod ang mga kayamanan kay Dustin. Ang chaotic striding boots na sa pink at ang reaksyon ay ganap na hindi nagawa. Madali lang siyang pinatay dahil hindi niya inaasahan na mayroon siya kakayahan. Ang striding boots ay talagang isang mahusay na magulong magic treasure. Ito ay kapaki-pakinabang sa talunin sila ng mabilis. Ang lakas ng labanan nito. Kanyang pagganap at kanyang parg. Bastard ka. Ilunsad. Ikaw ay patay na karne. Nanginginig sa galit ang boses ng lalaki. Ay kitang-kita sa kanilang pakikipag-ugnayan na siya ay may matinding damdamin para sa babaeng nakapink. Gayunpaman, tulad niya, hindi niya inaasahan. Inihagis ang kanyang mga kamay. Binalot ang buong kalangitan na parang isang malaking madilim na ulap. At, lubhang nakamamatay na direktang sinipsip nito ang lahat ng hangin sa universo. Nabigo itong tumama, sa walang laman kaysa sa, ay hindi gaanong mas mabagal kaysa doon.
Sa tulong ng Chaotic Striding Boots, ang bilis niya, nadagdagan ng 10. Inactivate niya ang Chaotic Striding Boots. Pinagsama rin ni Dustin ang puwersa ng Fearless Lightness skill at ang distance shortening. Isang bilis at isang nakakalito na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Hindi kayang sabayan ng Diyos ang bilis niya. Grabe naman. Sinabi ko ba sa'yo sa pares na ito ng Chaotic Striding Boots? Makakakuha ka. Hindi nakakatulong. Bilis. Paano ko ilalagay? It's as isang pagkawala para sa mga salita bilang sila. Gayunpaman, bago pa sila makapagsalita ng anuman. Whoosh! Isang anino na naman ang kumislap. Boom! Lumapit si Dustin sa likod ng isa pang lalaki at naglunsad ng isa pang malakas na pag-atake. Ang lakas ng kanyang napakalaking sword aura. 12 ng Earth Dragons. 7 banal na Diyos, isang Marangel na dragon, at ang marahas na kamao ni Dustin ay nasalanta. Bumalik yung lalaki, kasabay nito, para tulungan ang pag-atake ni Dustin. Baliw ding sumugod si Maggie. Patungo sa lalaki, bago kumilos, palihim na ipinaalam ni Dustin kay Maggie. Ang kanyang palihim na pag-atake sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. At hiniling sa kanya, makipagtulungan. Kaya naman, nakipaggang ang dalawa sa lalaking iyon at nahuli siya. Bantay, please, tulungan mo ako. Ang lalaking dumanas ng magkasanib na pag-atake ni na Dustin at Maggie ay takot na takot, ang pambihirang husay sa paggalaw ng katawan ni Dustin at ang bilis niyang makaramdam ng desperada. Tumigil ka, brat, nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas ay natauhan na rin ang 4 pang lalaki. Nagsisigawan sila at nagmamadaling lumapit para tulungan ang kanilang teammate. Gayunpaman, huli na, boom! Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang ulo ng lalaki. Lahat ng kanyang mga puntos at kayamanan ay agad na dinala kay Dustin. Score at Soul C ayon sa pagkakabanggit. Damn it, sabay nating patayin ang halimaw na iyon. Ang natitirang 4 na lalaki ay pawang nagulat at nagalit habang sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang kitilin ang buhay ni Dustin. Master Maggie, tumakbo na tayo at habulin nila tayo. Inalog-alog ni Dustin ang katawan at mabilis na inilayo si Maggie. Habang nakatayo siya, 12 ng milya ang layo. Agad siyang tumalikod at ninisyen. Ang 4 na lalaki, alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga ito ng lubusan. Sa halip, binalak niyang gamitin ang kanyang kalamangan sa kasanayan sa paggalaw ng katawan at bilis na harapin ang mga ito. At ibagsak sila ng paisa-isa. Halika, patayin natin ang brat na iyon at ipaghiganti natin ang babae natin. Ang natitirang 4 na lalaki ay nagalit at ginamit ang kanilang katawan. Mga kasanayan sa paggalaw upang tumakbo pagkatapos ni Dustin. Ang pandak na lalaki ang pinaka. Galit na galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy, na parang sabik na sabik, sabay lunok ng buhay ni Dustin. Ilang segundo lang ay naabutan na ng 4 na lalaki si Dustin. Gayunpaman, ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan ay hindi pare-pareho kahit sa pagitan. Sa kanilang sarili, tulad ng inaasahan ni Dustin. Ang pandak na lalaki ang pinakamabilis at ngayon ang pinakamalapit kay Dustin. Hoy! Hinihintay kita. Ngumisi si Dustin. Hinawakan ang manggas ni Maggie. At kinuha siya. Sa isang iglap, nakarating sila sa harap ng lalaki na may maikling pangangatawan. Pumunta ka sa impyerno. Buong lakas. Sabay na umatake sina Dustin at Maggie. Boom! Sa isang kisap mata ay tuluyan nang nabasag ang katawan ng pandak. Ilang galaw lang. Tumayo si Dustin sa hangin habang nagulat siya sa kanyang mapangwasak na kapangyarihan. Nakakatakot pala talaga ang maximum speed nito. Ang mga tao ay madalas na hindi kumuha ng bilis bilang isang kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kapag ang isa ay maaaring kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang kalaban, ang ibang mga kasanayan ay hindi rin. Bagay, tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan. Mas mabilis ito. Mas mahirap itong talunin. Haha, nakakamangha. Medyo natuwa si Dustin. Hindi sinasadyang nakakuha siya ng isang pares ng Chaotic Striding Boots. Na,
ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng isang malakas na posisyon sa kompetisyon. Dahil sa makapangyarihang magulong magic pressure na ito, napuno si Dustin. Kumpiyansa. Bukod dito, hindi niya naramdaman na kailangang maging maingat tulad ng dati kung kailan. Binabagtas ang lugar ng kompetisyon para sa medium grade na mga Diyos na Diyos. Ikaw na, walang pag-aalinlangan. Ipinakita ni Dustin ang kakayahang walang kapantay. Isinaaktibo ang Chaotic Striding Boots. At sumugod patungo sa isa sa natitirang tatlong lalaki. Hindi ito nagtagal sa kanya upang hampasin ang lalaki. Sa natitirang tatlong lalaki, ang lalaking tumakbo sa unahan. Natural na naging sunod na target ni Dustin. Ito ay pangkalahatang diskarte ni Dustin. Ikakalat niya muna ang kanyang mga kaaway. At pagkatapos ay talunin sila isa-isa. Bilasan mo. Iligtas mo ako. Sa sobrang takot ng lalaki ay nanginginig ang boses. Siya ay lumalaki. Desperado. Kaya nagmadali siyang humingi ng tulong sa dalawa niyang kasama. Sa likod niya, ang nakakapangilabot na galaw ng katawan ni Dustin at bilis ng ginawa ng lalaki. Takot sa kamatayan at walang gana na lumaban. Gayunpaman, kahit kaunti ay walang pakialam sina Dustin at Maggie sa kanya. Bigla na lang, naglunsad sila ng sunod-sunod na marahas na pag-atake. Tulad ng dalawa, mabangis at hindi mapipigilan ng mga tigre. Boom! Ang kanilang magkasanib na puwersa ay nagdulot ng malakas na agos ng enerhiya sa kabuuan. Mundo. Ang tao ay isa lamang ordinaryong Diyos na may katamtamang grado. Magilang. Ay sapat na upang talunin siya. Hindi banggitin sa tulong ni Dustin. Sa isang iglap, natapos ang lalaki sa loob ng dalawang galaw. Boom! Tapos, basag-basag na ang katawan ng lalaki. Noong panahong iyon, hiniling ni Dustin kay Maggie na patayin siya. At, meron kami. Tumakbo para sa iyong. Gulat na gulat ang mga lalaki nang makita nila ang kanilang mga kasama. Pinatay. Hindi sila naglakas loob. Kahit isipin mo. Kinuha si Maggie sa, mangyaring huwag patayin. Tumigil ka. Pakiusap. Alis na tayo. Tutulong tayo. Takot na takot sila nang makita nilang tumatakbo si Dustin sa kanila. Malapit na. Boom! Boom! Ang iba pang dalawang lalaki ay mga puntos at kayamanan pagkatapos ay nagpunta. Nakuha. Para kay Maggie. Nakuha niya. Ang Chaotic Striding Boots. Makapangyarihan sila. Hindi. Nakangiting tanong. Ang husay nila. Ang mga kayamanan ay talagang pambihira. Nagiging mas tiwala sa tumango si Dustin. Nakikita ang bangkay na nalalabi ng 6 na medium grade. Maging napakalakas. Sa nakaraan, nakaranas siya ng matinding pressure sa tuwing nahaharap siya sa A. Pinatay kaya, ay isang pambihirang pagsasanay para kay Dustin. Kahulugan. Dapat tayo. Ang mga kalahok ay nakabuo ng kanilang sarili. Kami lang. Makatagpo ng isang malaking pangkat ng 12 o kahit na daan-daang mga banal na Diyos. Natatakot ako na baka hindi tayo pwede. At tumingin kay Maggie na parang naghihintay. Well, tama ka. Ingat. Mas mabuting hanapin natin si Otis at bumuo ng team kasama niya para dumami. Sabi ni Maggie. Ang nag-iisang. Nagbigay ng A. Tungkol sa biglang bulong ni Maggie. Naramdaman din. Mga Diyos na nakapaligid sa kanila sa bawat direksyon. Bawat isa. Mayroong isang pangkat na nakahanap ng aming mga bakas. Sila ay, na mabilis na lumalapit. Hindi tayo tugma sa kanila. Ikasal. Sabi ni Dustin. Sige. Pumayag naman si Maggie. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Dustin si Maggie. Ginamit ang Fearless Lightness, skill, at na-activate ang Chaotic Striding Boots. Sa isang iglap, sila, nawala. At ang kanilang bilis ay napakabilis na walang makakasunod. Ang kanilang bakas sa lahat. Hindi nagtagal matapos mawala sina Dustin at Maggie. 12 tao ang sumugod. Mula sa lahat ng direksyon. At bawat isa sa kanila ay may nakakatakot na tingin. Kanilang mga mukha. Ang pinuno ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may sculptural na mukha. Ang kanyang napakalamig ng ekspresyon. At ang mga ilusyon na punto sa itaas ng kanyang ulo,
ay umabot sa 3,000 puntos. Sir, nakatakas na ang dalawang lalaking yun. Masyado silang tuso. Kanina lang sila nandito. Pero sa isang iglap, mata, nawala sila sa manipis na hangin. Mahigit sa 50 katamtamang antas na mga banal na Diyos ang nakapalibot sa nasa katanghaliang gulang. Lalaki sa gitna, maliwanag na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanilang pinuno. Nako, sayang naman. May masasamang ngiti sa mukha ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa yugtong ito ng laro, ito ay nagiging mas mahirap para patayin ang sino mang kalaban. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga koponan. Makinig ka, kailangan nating maghanap ng pangkat na may maliit na bilang ng mga tao at direktang alisin ang mga ito. Mayroon akong napakalakas na magulong magic treasure sa akin. Ngunit ang aking mga punto ay hindi sapat upang pinuhin ito. Kailangan ninyong tulungan akong makakuha ng mas maraming puntos. Pag dumating yung time na ako, may sapat na puntos at matagumpay na napino ang kayamanan. Kami, maaaring lipulin ang lahat ng mga koponan at manalo sa kompetisyong ito. Malakas na deklara ng medyo may edad na. Sige, susubukan naming tulungan ka. Sa ngayon, parami ng parami ang mga kalahok na nakakita ng malakas at bihira. Mga kayamanan, at dinalisay ang mga ito, bilang karagdagan sa isang malaking bilang ng mga banal na magic treasures. Mayroon ding isang maliit na bilang ng mga magulong magic treasure na lumilitaw sa lugar na ito. Hindi ako makapaniwala na nakahanap ka ng magulong magic treasure. Kung gagawin mo, pinuhin ito. Ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, gagawin mo. Tiyak na maakay tayo upang manalo. Sunod-sunod na nagyaya ang iba. Oo, maraming magic treasure sa competition area para sa medium grade divine gods. Ngunit ang magulong magic treasures lang ang makakagawa nito. Pagbutihin talaga ang ating lakas dito sa kompetisyon. Ang mga magsasaka na nakakuha ng magulong magic treasures ay tiyak. Mas mataas ang kamay. Kung tutulong kayong lahat, aakayin ko kayo sa malaking tagumpay. Hindi lang pwede. Iwanang buhay ang Fallen Divine Valley. Ngunit magkakaroon ka rin ng marami. Napakahalagang kayamanan sa kamay. Sa panahong iyon, lahat tayo ay gagawa ng malaking kapalaran. Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, talagang susuportahan ka namin. Ang iba sa kanila ay inspirasyon ng kanyang mga salita at naging emosyonal. Well, fair na. Agad namang ikinaway ng middle-aged na lalaki ang kanyang kamay. Whoosh! Pagkatapos, ang koponan ay umalis sa isang iglap. Puno ng layunin. Nagsimulang tumakbo ng buo sina Dustin at Maggie. Bilis. Sa katunayan, napakabilis nilang kumilos kaya hindi nila makita kung ano ang nasa harapan. Sila, nagtiwala si Dustin sa kanyang bituka na akayin siya sa tamang direksyon at panatilihin siya mula sa panganib. Sa kanilang paglalakbay, sila ay bumagal paminsan-minsan at nagmamasid sa kanila paligid, halos sa lahat ng pagkakataon. Nakakaharap nila ang ibang mga koponan. Lahat, na may maraming miyembro, matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Pinili ni na Dustin at Maggie na huwag sumali. Sila at nagpatuloy sa paggalaw. Gayunpaman, may mga sandali kung saan nakita sila ng mga koponan at nag-shoot ng mga pag-atake. Kanilang paraan, sa kabutihang palad, taglay ni Dustin ang kanyang napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan at ay nagawang gamitin ito upang makatakas. Kasama si Maggie, pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, nakarating sila sa isang disyerto, kung saan naroon ang isang team. Nagpapaikot-ikot ng walang layunin. Mayroong higit sa 40 miyembro sa pangkat na ito. Naginawa itong A. Medyo malakas na team at lahat sila ay pinalaki ang mga mata. Mga kalaban. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng gintong baluti sa buong katawan. At ang mga puntos na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo ay umabot sa higit sa 6,000. Boss, kami ay nag-aalala. Mayroon kang sapat na mga puntos upang tumayo sa lahat. Ang medium grade na mga Diyos na Diyos. Gayunpaman, ang aming mga punto ay hindi sapat. Paano tayo mananalo?
Ilan sa iba pang mga miyembro ng koponan ay nagreklamo. Bumagsak ang kanilang balikat. Stop whining. Don't worry. Pangungunahan kita na patuloy na manghuli ng ibang tao upang ang iyong mga puntos ay patuloy na tumataas. At saka, nagpino ako ng magulong magic treasure. Ibig sabihin kakaunti lang. Medium grade divine gods na kayang talunin ako. Huwag mo akong pagdudahan. Mayabang na sabi ng leader in golden armor. Mula sa likod ng isang malaking sand dun sa kaliwang bahagi ng disyerto. Si Dustin. Inilabas ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin at espiritual na kahulugan doon. Pangkat, lumayo sila sa kanilang pinuno at ipinagpatuloy ang kanilang pagtakbo. Sumama din sa kanya si Magi sa pamamagitan ng pag-iingat ng ulo. Ilang araw na kaming naglalakbay. Masakit ang paa ko at parang wala na magbabago. Maraming mga koponan ngunit hindi pa kami nakakahanap ng pagkakataon. Gumawa ng aksyon. Matapos mag-observe saglit, bahagyang ibinaba ni Dustin ang sarili kaya lang. It's 7:53 p.m. Bahagyang ibinaba ni Dustin ang sarili kaya lang ang sumilip ang tuktok ng kanyang ulo. Nitong mga nakaraang araw, parehong walang naramdaman sina Dustin at Magi kundi kawalan ng pag-asa at gusto lamang nilang matulog o makipag-away. Ngunit wala. Iniharap ang sarili. Nais nilang makahanap ng isang pagkakataon upang manghuli ng iba pang mga kalahok. Ngunit hindi nila inaasahan na sila ay makakatagpo ng isang malaking bilang ng mga koponan sa daan. Hindi tulad niya at ni Magi. Lahat ng mga pangkat na iyon ay may hindi bababa sa 10 miyembro. Bagamat malakas at mabilis si Dustin, hindi siya naglakas loob na kumilos. Unprovoked laban sa koponan sa harap niya. At parang huli na para maghanap si Dustin ng iba. Ang nakikita niya, walang ibang nag-iisa. Sa kanila ay umaasa na ang mga miyembro ng koponan ay magsisimulang makipaglaban ng kompetisyon noong siya ay nakakuha at pagbabago. Kung hindi tayo maaaring manghuli ng iba. Balisa at nag-aalalang tono na pinagsalikop ang kanyang mga daliri na isang paraan upang sagot ni Magi sa ang nakakapanlulumong pag-iisip at pag-aalala nila. Hindi napansin ni na Dustin at Magi na mayroon ang pangkat sa harap nila. Yun. Naninilip ba sila sa atin? Sila. Nakatingin ang iba sa kanyang team. Sa likod. Boom. Sa hangin at umulan habang ang isang mabangis na pag-atake ay tumama sa mga buhangin. Kung saan nagtatago sina Dustin at Magi ay nasira. At ang hangin. Boom. Dun ay naging isang nakanganga na hukay at pinatay mo. Tanong ng mga miyembro ng koponan habang tumatalbog sa kanyang mga daliri sa paa. Ano? Gumagalaw. Magkaroon ng magic treasure. Napansin na nakatakas si Dustin. Ang pinagtataguan nila. Umalis na si Dustin kasama si Magi. Dustin sa sobrang haba. Gods managed to join hands. Baka masaktan siya or even patayin siya. Tumatakbo hanggang sa naglagay sila ng daan-daang milya sa pagitan nila at ng pangkat. Humihingal. Ay 40 o 50 miyembro sa pangkat na iyon. Hindi tayo sapat na malakas para umakyat ka. Ay walang pagkakataon para gumawa tayo ng aksyon. Nagtataka kung kailan namin makikilala si Otis at ang iba pa. Pinagsasama-sama. Alinman sa mga mahihinang koponan na may kailangan mong subukan at sumali. Isang malalim na tupi na nabubuo sa kanyang. Mukhang medyo late na kami para sumali sa isang team sa ngayon. Ay matalino. Ang mga koponan ay tumira na at hindi isang kompetisyon. At lahat ay isang kalaban. Hindi tayo mapagkakatiwalaan. At makita, sa huling yugto ng kompetisyon. Kahit na, napangiti na lang sa iniisip. Matalino yan. Pwede lang. Higit pa, sabi ni Magi. Bumantong hininga. Ang kawalan ng kakayahan sa kanyang tono ay hindi kailanman mangyayari. Umalis. Biglang nag-alala ang ekspresyon ng mukha ni na Dustin at Magi. Ang isa pang koponan. 12-dosenang milya ang layo. Ay naglalakad patungo sa kanila sa isang mabagal na marcha. Magtago tayo saglit. Mungkahi ni Dustin. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang reincarnation token at
Nakahanap ng malapit na lugar kung saan hindi sila makikita. Nakipag-ugnayan din siya sa Earth Energy at mabilis na nag-set up ng isang array upang itago ang init ng kanilang katawan at paghinga. Ang array na kaka-deploy niya ay talagang ginagawang isang lugar ang lugar na ito. Artificial na lupain ng kamatayan na nasa medyo mas maliit na sukat. Bagamat hindi ito kasing delikado gaya ng mga natural na ipinanganak at malalaking lupain ng kamatayan. Ito ay kapaki-pakinabang sa kritikal na sandali. Hindi nagtagal. Nakarating sa kanila ang pangkat ng mahigit 50 tao at nakatayo sa kagubatan. Shoop! 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 Tulad ng kidlat, sunod-sunod na dumapo ang mga figure sa kanilang paligid sa masukal na kagubatan. At sa kabutihang palad, nakapagtago lang sila sa oras. Bawat miyembro na lumitaw ay malaki at nananakot. Basag ang kanilang buko at nanlilisik ang paligid ng kagubatan. Ni Dustin o Maggie ay hindi nagulat nang makita ito. Sa puntong ito, tanging ang pinakamalakas na kalahok lamang ang mabubuhay. Bukod dito, ang pangkat na ito ay may higit sa 50 tao, na ginagawa itong isang malakas na koponan. Ano? This is weird. May 2 tao dito kanina. Bakit? Bigla na lang silang nawala. Sa pagtatanong, ang mga miyembro ng koponan ay nagpatuloy sa paghahanap sa lugar. Matalas na mata, buti na lang at hindi nila napansin na nagtatago sina Dustin at Maggie. Malapit na malapit, lahat. Sa ngayon alam na ninyong lahat na ang kompetisyon ay dumarami. At mas mabangis habang nagpapatuloy ang kompetisyong ito. Hahamunin tayo ng ating mga kalaban sa mga paraan na hindi mo maisip. Sa makatuwid, kailangan nating makabuo ng ilang mga taktika upang madaig ang bawat isa. Kahirapan na maaari nating harapin. Siguro kung nakapagdesisyon ka na tungkol sa honey trap ay iminungkahi kanina. Mungkahi ng isang gwapong lalaki na may makatarungang mukha na nagngangalang Aubrey. Sumunod, tumingin siya sa 6 na babaeng miyembro ng team. Ang 6 na babaeng miyembrong ito ay pawang kaakit-akit at kaaya-aya. Well, Aubrey, sa tingin namin ay nakakahiya. At saka, life and death battle na ito ngayon. Kahit na kaming 6, handang isakripisyo ang sarili para manligaw ng ibang tao. Baka hindi sila mahulog. Sa ating mga bitag, lahat sila matalino. Nag-aalangan na sabi ng isang magandang babae na nakapink na damit. Bakit nakakahiya? It's not like I'm asking you to actually sleep with them. Gusto lang kita, para akitin ang mga taong iyon sa maliliit na grupo at akitin sila na isipin ka. Ay mahina at marupok, kapag nakuha na nila ang pain. Maaari nating samantalahin sila at patayin sila. Dito, ituturo ko sa iyo ang isang kasanayan sa enchantment na pinag-aralan ko kamakailan. Pagkatapos mong linangin ang kasanayang ito, maaari kang bumuo ng isang nakakaakit na hanay ng masigla, na may malaking kapangyarihan. Noong naglalakbay ako sa Sea of Chaos, hindi ko sinasadyang naabutan ang hanay ng mga anting-anting na ito sa isang sinaunang kuweba. Ito ay lubhang mahalaga, ngunit gagawin ko. Ibigay mo ito ng libre para masanay ka, sabi ni Aubrey. At saka, makakasiguro ka na kung magtatagumpay ka. Magtatagumpay kayong 6. Makakuha ng mas maraming benepisyo kaysa sa iba. Paano iyon tunog? Pinapayuhan ko na makinig ka sa akin at sundin ang aking plano. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyong ito ay tungkol sa pag-survive at tuluyang umalis sa Fallen Divine Valley. Ito ay survival of the fittest. Isipin mo ito bilang isang bagay ng buhay at kamatayan. Pangungumbinsi ni Aubrey sa grupo ng mga babae. Well, fine. Sa wakas ay tumango ang 6 na babaeng miyembro ng team bilang pagsang-ayon pagkatapos. Nag-iisip sandali. Okay. Then, tuturuan kita ng enchantment skill. Yung iba, magpahinga ka na. Tuwang-tuwa si Aubrey. Lalong nagiging magulo ang sitwasyon. Dustin, umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Nag-propose si Maggie kay Dustin. Lahat tama. Pagkatapos, tahimik na umalis si Dustin kasama si Maggie. Sa mga sumunod na araw, patuloy na gumagala sina Dustin at Maggie. Walang layunin. Ngunit maingat, isang malaking bulubundukin. Bigla-bigla,
Ang kanilang mukha, isang pangkat na may halos 100 tao. Sabi kay Dustin, halika, magtago tayo saglit. Nagbigay. Gumalaw ng walang ingat sa tuwing makakatagpo sila ng isang koponan na may higit pa kaysa 10 tao. Sa halip, mananatili silang mapagbantay at magmasid mula sa malayo muna bago gumawa ng anumang desisyon na naramdaman ng isang pangkat ng higit sa 20 tao. Mga grupong nakikipaglaban na may kulang sa 10. Nakahanap sila ng tagwan. Bukod dito, itinago nila ang kanilang mga aura bilang mabuti. Pagkatapos ng Dustin, tingnan mo, si Otis naman, at si Bernie. Ang iba, ito ay biglang bulalas ng sandaling iyon. Sa wakas, napuno din siya ng excitement. Nakikita mo ba ang mga babaeng iyon? I think nakilala na namin sila. At makipagkita kay Otis at ang grupo ay nakasuot ng mapang-akit na damit. Hindi napigilan ni Maggie. Tumitig sa kanila at nagtataka kung bakit lahat sila nakatingin. Pangkat ng higit sa 50 tao. Upang makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos, tinuruan niya sila, pangkat, sa amin. Ang kanilang mga intensyon. Tumugon. Nakilala na rin niya ang 6 na babae. Magpaplano ng isang bagay. Kung ganoon, natatakot ako na si Otis ay out at ilantad ang tunay na kulay ng mga iyon. Bulong sa galit, sa kanila upang linlanggan ang ibang mahihina. Hindi niya alam na narinig namin sila. Isang mata sa kanila muna. Gagawa tayo ng hakbang kung kailan. Mahinahong mungkahi ni Dustin. Sige, tumango papasok. Sandali, sumulong ang pangkat ni Otis. Lisa, gaano kalayo ang lugar na iyong pinag-uusapan? Nagtatanong. Pero sigurado ka bang meron? Magalang na tanong ni Otis. Maawa ka sa kahit ano. At, sagot naman ni Lisa, ang babaeng nakapink na damit at malumanay na ngumiti. Originally, kaming 6 ay kabilang sa isang koponan na may higit sa 30. Mga miyembro, hindi nagtagal, nakakita kami ng isang magulong magic treasure. Nagulat kami nang biglang dumating ang isa pang team na may parehong lakas. At ipinaglaban kami para dito. Ito ay isang matinding labanan. Dahil ang aming mga lakas ay pare-pareho sa isa't isa. Ang parehong partido ay nagkaroon. Maraming nasawi at karamihan sa mga miyembrong nabubuhay ay naging seryoso. Nasugatan. Lahat kami ay malubhang nasugatan sa labanan na halos ganap na namin. Nawala ang ating lakas sa pakikipaglaban. Dumating ang panahon na karamihan sa atin ay nagkaroon. Tinanggap ang ating kapalaran. Sa kabutihang palad para sa amin. Ang pinuno ng aming pangkat ay mabait. Sa gayon, kritikal na sandali, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang protektahan kami at bilang isang resulta. Kami, nagawang makatakas at mabuhay. Pagkatapos makabawi, kami ay tumalikod. Tumingin sa larangan ng digmaan mula sa malayo. At nalaman na 2 koponan ang nasawi doon ng magkasama. Bawat isa, dead on the spot ang isa sa kanila. Hanggang ngayon, natroma pa rin tayo sa malagim na labanang iyon. Bukod dito, natatakot kami na ang ilan sa aming mga kaaway ay maaaring hindi namatay. Kaya naman, naglakas loob kaming hindi lumapit para makita kung ano ang nangyayari. Sa kalaunan, umalis kami at pumunta sa isang liblib na lugar para magpagaling. Tapos, nakilala namin kayo. Otis, maniwala ka sa akin. Lahat tayo ay mahinang babae. Ang aming koponan ay naging nawasak. Kami ay walang magawa. Kung papayagan mo kami, susundan ka namin mula ngayon. Please, hayaan mo na kami. Ang babaeng nakapink, si Lisa, ay nagsimulang humikbi sa mahinang boses habang ang kanyang balingkinitan. 2/3. Bahagyang nanginginig ang mga balikat. Umiyak siya at mukhang nakakaawa na kahit sino ay maawa sa kanya. At magkaroon ng urge na protektahan siya. Bilang isang mabait na tao. Palaging nakikiramay si Otis sa iba. Damdamin ng mga tao. Hindi niya kayang makita ang isang babaeng nahihirapan. Kaya agad siyang humakbang para aliwin siya. Ang iba pang 5 batang babae ay nagsimulang umiyak ng matindi. Lisa, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, pwede na kayong maging magkakaibigan. Mga miyembro ng aming pangkat.
Halika, bilasan natin at tingnan kung naroon pa ang magulong magic treasure. Kung makukuha natin ito, ang lakas ng ating koponan ay lubos na mapapabuti. Masiglang sabi niya, talaga, hahayaan mo kaming manatili. Ang galing. Salamat, Otis. Ikaw talaga, mabait. Bulalas ni Lisa sa tila nagulat at natutuwang tono. Siya'y ngumiti, napakaliwanag. Ngunit mayroong isang hindi mahahalata na layunin ng pagpatay sa kanyang dalisay. Mata, napahagalpak din ng tawa ang 5 babae sa saad ni Otis. Mula sa panahon, sa oras, komendat sila sa mga miyembro ng lalaki sa koponan. Na ginawa, nagising ang huli at kinakabahan na napalunok ng laway.